Sit down. Good girl. Hello everyone! Welcome back to our channel. Continuation po ito ng ating second DIY na spelled pot mga kabayan. So this time ay maglalagay na tayo ng potting mix. And then shout out po muna sa lahat ng nanonood ng part 1 ng ating second DIY spelled pot mga kabayan. Maraming salamat and shout out din sa mga bagong nag-subscribe ng ating channel. So sa mga silent viewers ko dyan, maraming salamat. If ever mag-subscribe po kayo sa akin habang nanonood kayo. And shoutout din sa lahat ng aking mga followers sa aking Facebook page, Kabayan Amor. So, hi everyone and hello. Maraming salamat. So, maglalagay na tayo ng potting mix this time mga kabayan. And then, magtatanim tayo after natin malagyan ng potting mix. As usual, same doon sa ginawa natin sa isa ay nilagyan ko na ng yung lupa na binungkal natin or hinukay natin ay naglagay ako ng konti dyan for start para makasave tayo ng potting mix mga kabayan kasi medyo may kamahalan po yung aming potting mix dito. And then okay naman yung itatanim natin kasi hindi po siya masyadong masilan. So ginaganyan ko siya. And then, so maraming salamat sa mga nanonood ng part 1 nito. So, dinalawa ko yung video natin kasi masyado talagang maingay. Kaya tinutol ko siya mga kabayan and nagkaroon tayo ng part 2. And then, wala na po yung mga nagaano sa garden nila. So, ang maingay na po ngayon ay ang mga bird. Kasi, ano na ng mga bird. Naghahanap na sila ng hapunan. It's their dinner time. So, ayan. So, very safe and stable po yung ating pot mga kabayan. As sa nakikita nyo doon sa ating part 1 ay nilubog po natin siya. Kaya, ganyan po ang gagawin nyo if ever gagawa kayo para hindi magulong-gulong yung ano nyo, yung pot nyo if ever. So, tatlong klase po yung potting mix na hinalo ko dito mga kabayan. And then, I think kulang pa siya. So, kukuha tayo uli and then papakita ko sa inyo yung mga potting mix na ginagamit ko palagi sa aking mga succulents and cactus. So, let's go! So, yan po yung mga potting mix na ginagamit ko mga kabayan. Which is, itong glow na ito, this one ay pang flowers talaga siya. And then, minsan minimix ko siya dyan sa, yan sa orange na yan, sa aking mga cactus and succulents. And this one, yung mulch ay pang ano ko yan siya sa mga rubber tree, mga aglaw, mga kalatia. So, yan po ang ginagamit ko para sa kanila. So, this one, premium at saka itong orange ay sa aking mga succulents and cactus. So, yan din yung nilalagay natin sa ating spelled pot. So, kunti na lang yung kailangan natin na soil. And then, magtatanim na tayo. Maamoy talaga itong ano dito mga kabayan yung potting mix nila. Natapang yung amoy. Kaya minsan nagkaka-allergy ako kasi may mga chemicals sila. Magkaroon ako ng mga kati-kati kasi medyo may allergy ako sa mga ganun. So this time ay
magtatanim na tayo. So this time mga kabayan ay pwede na nating tamnan yung ating spelled pot. So ang itatanim ko dito ay itong ating one of my favorite na once ilagay mo talaga siya sa pulsan ay magiging red. So ito po yung ating itatanim dito sa ating spelled pot. No, maganda siya. Sobrang tagalan nito sa akin. I think 4 years, magpa 5 years na siya. And then marami na akong natanim dito doon sa ating cactus garden, which is nilagay ko siya sa around sa edge ng concrete kasi may form yung concrete doon. I mean, may form yung ating cactus garden doon. So, ganito yung nilagay ko sa paligid, and then marami pa tayong natitira dito. So, ito yung ating itatanim dito. So, tatanggalin po muna natin yung kanyang handle. Kasi nakahang ito siya mga kabayan. Then madali lang itong paramihin. Kaya naglalash ito mga kabayan sa kanyang pot kasi ano talaga siya, kahit dahon na nagkandahulog ganito ay kusa po yang siyang magpropagate ng sarili niya. Kaya ganyan na po yan. So maganda siya mga kabayan. So pag hindi siya nakapulsa, ang kulay talaga nito ay green lang po talaga. So, maganda siya tingnan pag nakapulsan kasi yan, no filter po yan as in red na red. Maganda siya tingnan. Parang siyang bouquet. Pwede mo siyang i-bouquet na ganun. So, ang ganda po niya mga kabayan. Pero yun nga lang, sa katandaan na nito, gusto ko na siyang ibaon. So, actually marami pa tayo doon. No? Kung makikita nyo, mas malaki pa yung leaves nandiyan sa ilalim. So, ito na muna yung uunahin ko. So, basta maganda siya. Yan, oh. Ang gagawin lang natin ay ikakat lang natin siya mga kabayan. So, kasi ganyan yung ginawa ko doon nung nagtanim ako sa cactus garden. Hindi ko ina-uproot. Ginugupit ko lang kasi tutubo yan uli. Yan. Mabilis lang naman ito siya mabuhay and mabilis lang siya dumami. So, yung hinukay natin, alam ko na maso-short tayo dyan. But it's okay. So, start lang po naman yan. Ayan. Thanks for watching mga kabayan. Hopefully, mag-subscribe naman kayo sa akin. Nakakahiya. Mahiya ako magsabi na please subscribe. Kasi but anyway, kahit hindi kayo nakasubscribe sa akin, thankful pa rin ako kasi pinapanood niyo ako. So, like that. So, ganyan na po yung ating pot mga kabayan. Diba? So, magtatanim na tayo. Unahin natin dito yung ating, dito sa ating pot. Tusok lang natin mga kabayan. As in, madali lang talaga siya mabuhay. So, sinadya ko na siya yung itatanim ko kasi pulsan po ang area na to. So, mas hindi mawawala yung pagka-stress niya. Kasi kung itatanim ko siya doon sa sa shaded area ay mawawala yung pagka-red niya. And then yung tinatanim ko doon sa cactus garden ay wala yung potting mix. Ganito lang yung soil talaga, yung diretso lang sa ground. Tinusok ko lang. So, swerte siya dito kasi nilagyan ko siya ng potting mix. So, ganyan ang kanyang drama. So, mamaya, pag may sobra-sobra ay dadagdagan natin yung nandito sa ating pot. So, dito muna tayo sa baba. Okay. So, yung mga dahon dito na nalaglag ay hahayaan lang natin yan siya. Kasi, kusa yan magpropagate. So, pag ganito, parang nag-ano siya, ay gugupitin natin para naman mahiwalay natin. Then this one ay pwede natin siyang itanim.
Ang ganda talaga niya, tingnan mga kabayan. Very red po siya. Ayan, oh. Sobrang maganda din ang flowers nito. Bago pa lang ito na dry yung flowers niya. Nag-flower ito siya this month din. So yung flower niya ay kulay pink. Nakikita ata natin yun nung nag-live ako one time. Itong bago lang. So kulay pink po yung flower niya. So after kong itanim ito mga kabayan ay lalagyan ko na naman siya ng kahoy palibot here. Para maano yung aso ko ay hindi sila magtatalon dito. Gaya doon sa ginawa nating isa. So may kahoy pa siya till now. And then naano na sila, parang alam na nila na may tanim doon. So hindi na sila pumupunta doon. Ang ganda talaga siya, ting. Kaya hindi ko siya ina-uproot kasi mabilis lang itong magsanga uli. Sayang din kasi pag i-uproot natin. Hanggang dito lang po yung ating hinukay. So I think marami yung ating itatanim. Pero okay lang. Para kakapal siya agad, diba? Pinatay ko muna yung fountain sa aking elephant kasi medyo maingay din yung bagsak ng tubig. Tapos naririnig nyo doon sa ating part 1 ito. Parang marami yung ating naputol. So saka na ako mag-extension mga kabayan once na magka-cover na po itong ating potting mix. Pag once na kumapal na sila, so pwede na ako mag-extend doon kung saan ko siya ipapaikot or gusto kong mag-abot yung ating cabbage at saka ito. So, I don't know, maybe after ilang months bago mangyayari yun. Hello, girl. No, stay away from me, please. Come on, go. Not here. Not here. Go with your brother. Come on. Come on, go there. Go, come on. Go. Thank you. So, sit down. Sit. Good girl. Just watch, okay? You're always present, girl. In my vlog. Hindi yan siya. Hindi yan siya maano sa camera. Pero yung lalaki, Diyos ko, makipag-away yun sa'yo kapag alam niyang mag-camera na. Ayaw niya ng camera. Meron akong audience dito. Ganyan talaga siya palagi. Ang kulit. Ang kulit lang niya. Minsan naboboard yan sila tapos kukunin nila yung mga laruan nila. Ibibigay sa akin. Gusto nilang maglaro. Yung ground namin dito mga kabayan ay puro laruan ng mga aso. Thank you, girl. You behave right. You're so cute. You are. You are cute. So, nakaabot na tayo dito sa dulo mga kabayan, but gusto ko lang munang anuhin sila. Tatanggalin natin itong medyo mga mahaba. So, para itatanim pa rin natin. And then if ever magtubo ay sabay po yan sila. Tingnan mo yung aso ko. Ganyan siya. Pag sinabi mong upo-upo. Kakalbuhin natin siya mga kabayan. Para sabay yung pagtubo nila.
And then, para din makapal na diretso yung ating spelled pot. So, I think tama na siya. Inaalis ko yung mga nagtatanggalang dahon para dito siya sa ground mag-propagate. Ayan. So, medyo okay na yan. Tatabi natin siya mamaya. And then, aanuhin natin itong mga inaano natin. Hello, girl! What's up? Hi! How are you? Up? No, sit down. Good girl. Sit down. Okay, good girl. Sit down. Good girl. Oh my goodness. Sobrang. Dadagdagan lang natin siya ng mga kabayan. Kukuha lang ako ng isa pang pot. So, pupunuin natin ito yung ating dito sa taas. So, ito yung mga ginupitan ko din before. Yung tinanim ko sila sa ating ground garden mga kabayan. So, ganito po yung pagkaano. And then, ganyan na po sila. Tumubo na po sila ngayon. So, that's why hindi ko siya ina-uproot. Goodness, ayaw niyo talagang umalis. So, bubukit lang tayo ng para dito sa ating pot. Kung magtatanggal lang tayo dito. Ito hindi pa siya masyadong nag-last kasi nga bago ko pa itong ginupitan yung tinanim ko doon sa aking cactus garden. Hindi pa siya masyadong red kasi bagong tubo pa siya, and then sa shaded ko lang siya, partial pulsan ko lang po siya nilagay. Gano'n lang natin mga kabayan, itutusok lang. And magiging okay yan. May hiwala dito na drain. Dito natin ilagay sa sulok. And then this one, ito din kasama din ito sa ginupitan ko, which is medyo malaki yung dahon. So itatry natin siyang tanggalin, and then lalagay pa natin dito sa ground. So we're done mga kabayan sa ating second DIY spelled pot. So yan na po ang kanyang looks mga kabayan. And then sa tatlong pots pa ako kumuha. Ayan. And then after this one, pwede natin siyang didiligan. Didiligan ko siya mamaya, and then lalagyan ko siya ng kahoy para pangharang. Kasi nakikita niyo yung aso ko kanina ay talagang dito siya nakatutok. Yung mga huhulog na mga dahon like this one ay ilalagay lang natin siya dito, spread lang natin kasi kusa lang po yan siyang mag-propagate. So yan po ang ating second spelled pot na DIY. So hopefully nagustuhan niyo po ang aking DIY for today's vlog. So maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa ng ating channel. Maraming salamat po. And see you in my next vlog. Stay safe, stay healthy. God bless and happy planting lang po tayong lahat mga kabayan. See you in my next vlog. Bye-bye!